Babalik na nga ba dito sa San Miguel Beer itong si Chris Macolo? Ang problema sa San Miguel Beer ngayon ay yung kanilang mga import. Pinalitan si Quincy Miller dahil hindi effective. Itong si Torren Jones, okay sana, kaya lang na-injure naman. Ngayon yung import nila, ito si Jabari Narcisse, naka 28 points nga. Pero 29 shots ang kinakailangan niya. Hindi siya epektibo na scorer. At sa ngayon, ang problema, ito si Benny Boatwright naman, yung gusto nilang magamit na import, may injury. So, ang mukhang magandang option talaga sa San Miguel ay ibalik na ito si Chris Macolo. Alam natin si Chris Macolo matagal nang gustong bumalik dito sa Pilipinas. Actually, sa Gilas nga, gusto nga na niya mag-apply matagal na. Pero hindi na pagbigyan at naging naturalized player siya ng Taiwan. Kaya sa ngayon, ito si Chris Macolo kahit ganyan, ay pwede naman niya na maging import ng San Miguel. Tandaan natin, naglaro yan doon sa Strong Group Athletics. So, ibig sabihin, pwede siya maglaro dito sa PBA. At yung rights niya, nandito pa rin sa San Miguel. Kung sakasakali nga nakunin ng San Miguel ito si Chris Macolo, magiging magandang addition yan talaga na dahil una-una, napag-champion ni Chris Macolo ang San Miguel sa Commissioner's Cup. Tandaan natin yan. So, pwede nga na siya ang gamiting import ng San Miguel. If ever mangyari yan, makikita natin talaga dito na magiging maganda ang performance nila. Dahil ito si Macolo ay may post-up game, may 3-point shot, at malakas din sa rebounding. Kaya sa tingin ko, si Chris Macolo ang magiging dapat kunin ng San Miguel Beer. Palitan na itong si Narcisse at kumuha ng import na mas magiging mataas ang kalibre ng laro. Kaya kung ganyan ang magiging performance ni Macolo, sa tingin ko, magiging mas malaki ang chance ng San Miguel na manalo ng kampyonato. At alam naman natin, iyan talaga ang gusto ng management dito sa SMB ay mag-champion agad. Kaya nga malaki ang presyo dito kay Coach Leo Austria at sa kanilang coaching staff. Pero kung makuha nila ito si CMAC, ay magiging mas magasasabi nating isa sa mga title favorites itong San Miguel. So abangan natin kung magagawa nila yan. Sa ngayon, masasabi natin na itong Barangay Ginebra ay ang focus nila ngayon ay makarecover muna yung kanilang mga injured players. Wala pa ring update kung kailan makababalik itong si Japet Aguilar at yan ang iniinda ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya dahil dito lumakas na yung ugong-ugong, napaka itong si Ben Adamos ay iti-trade na ng Barangay Ginebra para makakuha ng isang big man na magagamit nila. In fairness kay Adamos kasi ang laro talaga nito ay bilang outside scorer, parang stretch 4. Hindi siya pwedeng yung inside player talaga na katulad ni Japet Aguilar. Kaya ngayon naghahanap na rin ng Barangay Ginebra ng pwedeng kapalit. Sa ngayon kasi ito si Ben Adamos, baka mas mabuti yan sa ibang team kung saan makakakuha siya ng playing time at masasabi natin na mabibigyan siya talaga ng minuto. Ngayon dito sa Barangay Ginebra, ang hinahanap nila ay yung big man na pwedeng maglaro sa loob. Siguro ang pupwede dyan ay katulad nito si Kit Datu na kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra dahil ito ay isang inside player din katulad nitong si Japet Aguilar. So baka dyan nila pwedeng i-offer ito si Ben Adamos at samahan nila ng first round draft pick para maibigay dito kay Coach Yeng Giao. Kung sakaling makuha ng Barangay Ginebra si Kit Datu, okay na kahit matagal pang makarecover si Isaac Go. Dahil mas maganda ang inside presence ni Datu plus ito ay merong outside scoring. Kaya sa tingin ko yan ang mabuting gawing trade ng Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon, si Brownlee of course okay pa naman ang laro niya at yung mga locals okay din. Ang iniinda talaga ng Ginebra, yung mga injured players. Dahil syempre, paano ka mananalo kung karamihan ng mga players mo ay injured? So pwede sana ito si Kit Datu o kaya si Kay Marcarino ang kunin ng Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon, nakita natin na kahit gano'ng kahusay si Brownlee at yung mga coach niya, well, syempre, mahihirapan ka manalo kung yung mga players mo palaging injured. Kaya dyan ang tinabangan kung kailan gagawa ng move si Al Francis Chua para kumuha ng mga healthy players para sa Ginebra. Nagsisisi nga ba itong Converge Piper Excel sa pagkuha dito kay Justin Baltasar? Dahil sa ngayon, nag-i-struggle pa rin ito si Justin sa kanyang scoring output dito sa Converge. Nung huli nilang laban, 6 points lang ang na-score ni Justin at marami nagtaka roon dahil ang kalaban nila Barangay Ginebra na halos wala ng center. Wala si Japet Aguilar, wala si Isaac Go. Ang ginagamit talaga nila doon halos talaga itong si Ben Adamos at si Troy Rosario. At si Troy Rosario binabantayan yung import ng Converge. So dapat may mismatch doon ang Converge Fiber Xers. Mabuti na lamang maganda nila ron itong si Alex Stockton at yung kanilang import at yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Kaya sa ngayon marami nagtatanong pero sa tingin ko masyado pang maaga para sabihin na disappointment itong si Justin Baltasar. Dahil sa totoo lang, marami pa naman mga laro dito sa PBA at baka kinakailangan lamang niya ng panahon
para mag-adjust dito sa sistema ng nagaganap dito sa liga. Kasi syempre sabi nga nila iba laro dito sa PBA at iba laro doon sa MPBL. At yan ang dahilan siguro kung ba't medyo nahihirapan pa si Baltasar. Syempre asahan natin na hindi kaagad-agad makapagdo-dominate si Baltasar dito sa PBA. Hindi katulad ng ginawa niya sa MPBL. Dahil syempre iba yung quality ng player sa MPBL, iba yung dito sa PBA. Kaya sa ngayon, ang Converge naman, okay lang yan. Basta sila ay nananalo. At yan ang gusto ng Converge ngayon. Kahit ano pang production ni Baltasar sa puntos, at least nakatutulong siya pagdating sa rebounding. Kaya sa tingin ko, magiging okay pa rin nito si Justin Baltasar sa bandang huli. Kaya ngayon, yan ang abangan natin dito sa Converge Fiber Access kung paano nila may integrate ng mabuti ito si Justin Baltasar dito sa kanilang lineup. Kaya ngayon, yan ang abangan natin dito sa paglalaro dito si Baltasar. At pati na yung ibang players ng Converge Fiber Access na gumaganda talaga ang performance ngayon ng team nila. Itong Barangay Ginebra ngayon ay medyo nag-i-struggle dahil sa kanilang mga injuries. Okay naman ang performance ng mga players nila. Ang problema talaga ay nai-injured yung kanilang mga starters at hindi pa alam kung kailan makababalik. Kaya sa ngayon, pinag-aaralan talaga ng management kung gagawa pa sila ng trade o hindi. Dahil ang problema kasi dito sa injury ni Japet, hindi malaman kung kailan siya magiging fit to play o kaya bibigyan ng clearance. Kasi yung pulled muscle ni Japet, yan yung tipong injury na minsan okay na tapos kinabukasan sasakit na naman. At dahil nga physical ang laro ni Japet at very athletic yan, madalas nagkakaroon talaga ng ganyang injury, lalo na kapag mahaba minuto at kulang ka sa pahinga. Kaya ngayon, yan ang pinag-aaralang mabuti ng Ginebra. Ang problema kasi dito, sa Ginebra syempre kapag kulang ka sa mga tauhan, mahihirapan ka lalo na at matatangkad yung mga import ng mga kalaban mo. Nakita natin yan dito sa nangyari sa Converge. Lumamang sila ng 17 puntos, pero kinapos din ng bandang huli dahil kulang nga sa tao. Syempre, nung gumawa na ng grand itong Converge, hindi na nakahabol itong Barangay Ginebra. At sa ngayon, kinakailangan nating pag-aralan kung ikaw si Alfrancis Juma, kung sinong kukunin mong tao. Pangalawa, kinakailangan nating isipin ng Ginebra kung ito bang ma-injured players nila ay dapat nang i-trade. Yes, alam natin, malakas itong si Malonzo, si Gray at si Isaac Go. Pero hanggang kailan magtitiis kumbaga at gaano kahaba ang pasensya ng Ginebra sa mga nabanggit na players dahil ang hirap naman ng ganyang sitwasyon na palagi na lamang injured sila at hindi maasahan kung kailan kinakailangan ng Barangay Ginebra. Dahil nga dyan sa mga injury na yan, napilitang maglaro ng mahabang minuto si Japet at yan na-injured din. So, kung makarecover na itong si Isaac Go, si Jeremiah Gray at Jamie Malonzo, kinakailangan na pag-isipan ng Barangay Ginebra at evaluate yung performance nila. Dapat na bang i-trade ang mga yan habang meron pang value? O baka abangan muna natin kung anong magiging laro nila at kung worth it pa ba na i-maintain sa jeans. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, Katsakino Dukusing, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Alicia Garcia, Michael D. Pinabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay.